in the Word of God. Alam niyo ba, ang puso ay deceitful. Mapanlinlang ang puso. The Word says, do not trust your heart. Do not trust your mind. But trust the Word of God and trust only the Holy Spirit. Kung bakit ko nasabi ang puso ay mapanlinlang, kasi paiba-iba po yan. Tama? Mamaya okay ka, bukas hindi. Mamaya ganado ka, pero pagdating ng Sabado, wala na. Bakit kaya? Monday to Friday, you are so excited. Di napapansin? Minsan Sabado lumalabas yung sakit. Sakit sa bulsa, sakit sa ulo. Lahat na lang ng uri ng sakit lumalabas pag Saturday or Sunday. Di kayo nagtataka doon? Bakit ang tamad-tamad ko ngayon? Bakit parang ayaw kong kumilos ngayon? Bakit parang ayaw kong pumunta ng church ngayon? Pero bakit nung Monday parang gusto ko Sunday na? Kasi may pagpipigil na nangyayari. Kung si Satan kumikilos, dapat tayo din na Kristiyano kumikilos. Alam niyo ba na pag nag-decide kang maglingkod sa Panginoon, nagdi-decide din ang mga kampon ni Satanas para pigilan ka. Kahit alam ni Satanas na talo na siya, kumikilos pa rin siya sa'yo. Nakakakilos pa rin siya sa atin. Why? We allow him. We allow Satan. We allow that defeated. Talo na nga, pinapahintulutan pa natin. Kaya minsan, tingnan nyo, Saturday, Sunday lang na boss lamot. Ang gapi kwartak. Tama? Apuyatak. Aga natin, natalusan ni Lord. Paano ito no emergency matat? Nan-pray ka si Lord at, Lord, please, tulungan niyo po ako. Tapos sasabihin ni Lord, sorry anak, apuyatak mat. Sorry anak, busy ako ngayon. Next year na lang. Pero hindi ginagawa ng Lord yun eh. He always heard our prayers and answer in His own time. In fact, in the Word of God, give us the assurance na meron tayong Diyos. The word believer means to believe. Kung tayo po ay anak ng Diyos, namumuhay po tayo sa pananampalataya. Hindi tayo namumuhay lang sa to see is to believe. Dapat ang motto po natin, even though I don't see it right now, but I believe I have it already. I already believe it than to see it rather. Naniniwala ako na kahit hindi ko pa nakikita, pero magkakaroon ako. Naniniwala ako na kahit hindi pa nangyayari sa buhay ko, pero mangyayari. Why? Because God said. Hindi sinabi ng katabi mo. Ang nagsabi sino? Ang Diyos. Ang Diyos hindi pa kailanman nagkamali. Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos ay hindi pa nagkamali. Hindi siya nagkamali. At hindi siya magkakamali. Bakit? Diyos siya. Yung pinagkakatiwalaan mo, hindi nagkakamali. Bakit? Hindi mo itiwala lahat. Kung ang Diyos na pinaglilikuran mo, pinaniniwalaan mo, hindi nagkakamali, bakit hindi mo ipagkatiwala ang course mo sa Kanya? Bakit hindi mo ipagkatiwala ang love life mo sa Kanya? Bakit hindi mo ipagkatiwala ang buhay mo sa Kanya? Bakit hindi mo ipagkatiwala yung paglilingkod mo sa Kanya kung hindi siya nagkakamali? It means, pag hindi siya nagkakamali at nagtiwala ka sa Kanya, may posibilidad na hindi ka rin magkamali. Bakit? Yung pinagkatiwalaan mo hindi nagkakamali. In Romans 10:17, sabi niya, so faith comes by hearing. Pakisabi, hearing. So faith comes from hearing. From. Yung napapakinggan yung lumalabas sa akin, ay ito ay isang uri ng pananampalataya. Uri. It means napapakinggan mo
at yung napapakinggan mo ay salita ng Diyos at nagkakaroon ka ng pananampalataya. Hindi sa supot ng gawgaw. Ha? Hindi sa mga tsuri-tsuri lang. Kaya ang buhay mo rin, tsuri-tsuri. Kaya palagi kang nagtsutsuri. Tsuri na, ha? Faith comes by hearing the Word of God. Faith comes by listening to the Word of God. And hearing through the Word of Christ. Kung gusto mong lumakad sa pananampalataya, kailangan mo ang salita ng Diyos. At kung nais mong malakaran ng tama ang purpose ng buhay mo, you need to walk by faith according to the Word of God. Nagiging panalo ang isang Kristiyano pag lumalakad siya sa pangalan ni Kristo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Hindi ko sinabing madali. Oo, sige nga, lakaran ko nga yan. Sige nga, i-apply ko nga yan. Napakahirap mag-apply ng salita ng Diyos. To be honest. May mga pinipili lang tayong salita ng Diyos na yun yung gusto natin. Paano pag sinabi ng salita ng Diyos at sinabi naman niya ito na love your enemies? Bless your enemies. O, di ba napakahirap? Wait, Lord, wait. Di ba? Lord, wait lang ha. Kasi enemies ko to eh. Pag-iisipan ko pa. Oh, it means, ayaw mong sumunod sa Lord. Bless your enemies. Tapos sinabi ng Lord, yung nag-ipon ka, tapos yung inipon mo, sasabihin sa'yo ng Lord, i-bless mo yung kaaway mo. Wait, come ulit. Lord, saglit lang. Inipon ko to eh, tapos kaaway ko yon. That's why the Word of God teaches us to have faith in Him. Kasi hindi nagkakamali ang Diyos pag nag-utos siya. Never siyang nagkamali. So ang topic po natin ngayon, faith in the Word of God, at ang tatalakayin po natin is the many voices versus the voice of truth. Many voices. Pakisabi, many voices. Pwede bang sabay-sabay tayong magsalita ng malakas na kahit hindi mo alam yung sinasabi mo, kahit ano lang, random words. 1, 2, 3, go! Alam mo ba na ang pogi-pogi ko? Ngayon ko lang, magsalita po kayo. Kausapin mo yung katabi mo ng malakas. Okay? Ang gano'ng utang lay topic nyo, basta nagsasalita po tayo. Okay, 1, 2, 3, go! Di ba? Ang daming boses. Hindi mo alam kung kanino. Hindi mo alam kung ano yung pagpakinggan mo. Tama? Dito sa mundo, ilang population natin? 8 point something billion. Or mas nadagdagan pa. Lahat ng yun nagsasalita. Hindi mo lang naririnig, pero may opinion sila. At alam niyo ba ang lahat ng opinion ng mundo nasa social media? Tama? Andyan lahat. Pati nga labahan, andyan sa Mayde. Tama? Andyan lahat. Pansit Canton na ulam, na Mayde yan. Yung location mo, na Mayde yan. So all information, all opinions are in social medias. At pag nag-scroll ka ng social medias, maraming thoughts, tama? Maraming words na binubuo, mga opinions. At minsan, kadalasan, karamihan, yung opinion na yon ay hindi totoo. Pero paniwalang-paniwala ka. Oh, ganun ba yun? Di ba? Ganito yan. Minsan yung maling thoughts, maling, ang tawag doon, mga saying, mga sabi-sabi, minsan yun yung pinaniniwalaan natin. So the many voices versus the voice of truth. The many voices versus the... naulit-ulit. Number 1, the voice of fear. Sino dito ang hindi natatakot mamatay? Hindi ka takot mamatay? Wala. Ang tatapang niyo po. Sure kayo? Hindi kayo takot mamatay? O baka sumakilang tiyan nyo, hospital yung alam mo. Na-ingron lang kayo, yung pati alasaya. Yung nakagat ka lang ng aso, ay, delikado yun pag di ka rin pa-injection.
Lahat po tayo may takot na matay. To be honest. At minsan, yung takot natin sa kamatayan, ito i-real talk ko kayo. Pag nandoon ka na sa bingit ng kamatayan, ngayon wala pa yan, wala pang takot dyan. Pero pag sinabi na sa'yo ng doktor, na ito na lang ang buhay mo 3 days na lang. Mampipigurgur kalagtan. 3 days na lang. At yung boses na yon ay mag-create ng fear. Kasi yun yung boses ng many. Yun ang boses ng tao. Yun ang boses ng doktor. That's why ang topic po natin ngayon is the many voices versus the voice of truth. Ngayon kung paniniwalaan mo yung sinabi nila sa'yo, yun din yung mangyayari sa'yo. The voice always speaks when we want to progress in life. Alam mo ba, pumapasok ang takot kung gusto mong mag-progress in life? Kunwari, gusto mo ng promotion. May takot dyan. Gusto mong mag-level up sa buhay. Nakakatakot din. This voice speaks when we are afraid to face someone or situation. Bumiyahe ka mag-isa sa lugar na hindi mo alam. May takot. Nakakakaba. Kahit na may ways ka pa. Minsan hindi mo alam pa rin kung saan ang pupuntahan mo. Why? There is fear. Lahat ng uri ng sitwasyon ng buhay na meron ka ngayon, kung gusto mo mag-progress, kung gusto mo mag-level up, kung gusto mo mag-aral ng mabuti, merong takot. At palaging ang takot ang sumisira para hindi ka makalabas sa comfort zone mo. This is also the voice that fears the unknown. It sets a limitation to the strides towards progress and forces want to stay in comfort zone. Hanggang ngayon, andyan ka pa rin sa takot na yan. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin mag-take ng risk. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin bitawan yung pinapabitawan ng Panginoon. Why? Kasi pag binitawan ko yung taong ito, Lord, wala na. Katapusan ko na, Lord. Siya lang yung pag-asa ko. Siya lang yung buhay ko. Ogoy. That's why sometimes may mga sitwasyon tayo sa buhay na bakit parang mag-isa ko lang? Bakit parang, Lord, bakit ganito? Bakit parang walang naniniwala sa akin? Iyong pagkakataong yon ay gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng pananampalataya na meron siyang magagawa sa buhay mo. Ang daming takot, sumubok. Pero alam niyo ba, pag hindi niyo sinubukan, talo ka na agad. Hello? Thomas Edison, nakaimbento ng Mang Tomas. Tama po ba? Anong naimbento ni Thomas Edison? Science. Ano? Ano ito? Sige nga, yung mga expert sa science, yung mga nag-aaral. Ano po naimbento ni Thomas Edison? Ano po? Meron? Bulb. Yan Kikita niyo yan? Ilaw. Siyang nakaimbento dyan. Alam niyo po ba kung yung pinaka-first, not successful, hindi pa totally, pero napailaw niya, is yung anong tawag doon? Mika 1,000 na gawa niya. Yung pang 1,000 na bulb na gawa niya, saka lang siya nag-success. Ilan yung failure niya? 999. Bago niya naimbento ng mahusay, ng maayos na pailaw, ang isang bumbilya, nagkamali pa siya ng 999 times. Ikaw, ilan ang pagkakamali mo? Wala. Hindi ka kasi sumubok, talo ka na agad. Ay, Andy, agutan kaya. Ayaw ko yan. Minsan kasi takot tayong madapa, na minsan yung pagkadapa natin ay isang starting point na matuto ka.
Ayaw mong mapahiya. Ikasama sa buhay ang pahihiya. Kung hindi ka napapahiya, hindi mo matututunan, ang tawag doon, yung tumayo sa sarili mong paa. Tumayo na manindigan ka doon sa natutunan mo. Ang dami sa atin takot. Pero talo tayo. Okay, Laya. Ginagawa ng kapitbahay ko, ganito na rin ako, okay na ito. No. You are unique. Hindi ka dinisenyo ng Panginoon na kagaya ng iba. Merong planong maganda ang Panginoon sa buhay mo. You need to step forward. Nakakatakot. Minsan talaga, andyan ang takot. Pero kung meron kang Diyos, kung alam mo ang the voice of truth, kung alam mo ang boses ng Panginoon, kung alam mo ang katotohanan, hindi ka matatakot. We are so afraid in losing people sometimes. But we are not afraid by losing God. Minsan, mas gusto mong nakakapit sa tao kasi pag-aaralin ako nito. Paano pag namatay? Ilimitado ang tao. I have limits also. Pogi lang po ako, pero may limitasyon po ako. Thank you sa iisang nag-amen. To be honest, yung katabi mo, hindi mo yan permanenteng kasama. Yayaman yan. Uulitin ko ulit. Yung katabi mo, hindi mo permanenteng kasama. Yayaman yan. Pag yumaman yan, busy siya sa company niya, every Sunday mo lang siyang nakikita. Tapos pag nag-chat ka sa kanya, sa Starbucks na lang tayo ha, busy ako ngayon, mag-set ka ng araw. Parang ayaw niyong yumaman. By faith, yayaman ka, kapatid. Amen. The voice of fear ay laging andyan pag gusto mong umangat. To be honest, andyan yan palagi. Tatakutin ka niyan. O wag na. Gusto kong maglingkod, pero natatakot ako magkamali. Naku, ang daming magagaling na ang dami ring pagkakamali. And even Israelites, they fail if they are living in failure in 400 years. Tignan mo yon. But if they cry out to God, God heard it. God heard their crying. 400 years living in sin. Di ko sinabing Israelita ka, pero yung chance na sinusubukan nila na mamuhay para sa Lord ay inaabangan palagi ng Lord. Minsan ayaw natin lumapit sa Lord. Bakit? Natatakot po tayo. Ayoko nang umatin dyan, magagalit si pastor. Kailan ba ako nagalit pag di ka umatin? Wala naman. Nagchat-chat pa nga ako na miss ka na ni Lord. Attend ka po. Hindi ako after sa tithes ninyo, after ako sa kaluluwa po ninyo. Ayoko mapunta kayo ng impyerno, pero pag gusto nyo, sige kayong masusunod. Hindi ako. You have your own decision. Kayo ang may hawak ng buhay nyo, to be honest. Magdi-decide ka lang. Ang desisyon ay accompanied by fear. But the Deuteronomy says, 31 verse 6 says, be strong and courageous. Do not fear. Sabi ng Lord, do not fear. Do not fear. Every day, God has a promise to us. Merong pangako ang Panginoon na do not fear every day. 365 days na merong do not fear sa Bible. At lagi kang nire-remind ng Panginoon na every day, kahit anong mangyari, huwag kang matakot, anak. Pag nagdadalawang isip ka, sasabihin sa'yo ni Lord, wait, do not fear. Do not fear. Minsan tatak pa ito sa damit. Nung nakatatak, pero akanang nang labaya utot, atak-takot balot. Naka-do not fear ka pa. Do not fear. Huwag kang magpamasahe. Sorry, mga matatalino lang po nakakagets ng jokes ko. The voice of truth, which is the word of God, whoever says, fear not, nor be afraid of them,
And the reason for not fear is because God will go with you and He will not fail nor forsake you. Ito ang pinakamaganda sa Lord. Pababayaan ka niyang kinakabahan, pero hindi ka niya hahayaang maging talunan. Amen. Pakakabahin ka lang ni Lord. Pangkabiwan to ka malabat ang ganupog mo. Pero if you believe in His Word, Lord, naniniwala ko sa salita mo. Takot ako, pero sinabi mo, Lord, hindi na ako matatakot. Ang kaputa supo, yagaw-gaw, sud na tayong lanang. Words ng iba ang hawak natin. Di ba, kailangan pa ba natin ng simpatya para sabihin sa atin, ma-convince tayo na huwag kang matakot? The Word itself, okay na. Mapagkakatiwalaan ng salita ng Diyos. Kasi meron siyang isang salita at hindi siya nagkakamali. Pag sinabi niya, gagawin niya. Yung Diyos na pinaglilingkuran mo, kaya niyang patunayan yung salita niya sa buhay mo. Yung katabi mo, agni atuloy, may plano niyo ang gadnatan. Di ba? Beach tayo. After 3 years. Di ba? Ganito ang plano ko. Di ba? Pati rin sa sarili mo, ang dami mong plano, pero kukunti pa lang yung natuloy. Because we have limitation. Next, the voice of condemnation. This is the voice that prefers that we live in guilt and depression rather than in the freedom Christ has given us. Alam niyo po yung condemnation, ito ay isang uri ng mentalidad na pag nagkamali ka, ikaw na mismo ang nagsisisi sa sarili mo. Minsan ganito, imbis na ang sinisisi mo yung kasalanan mo, ang sinisisi mo yung sarili mo. God loves sinners, but He hates sin. Kung ang Lord nga, hindi niya kinokondem yung sinners, ang inaalis niya sa sinners is yung sin, ikaw pa kaya? Tayo pa kaya? Kailangan natin malaman ang salita ng Diyos, katotohanan. Kasi many of us hindi nakakabalik sa Lord. Bakit? Takot tayong lumapit sa Kanya. Ang buong akala natin, pag lumapit tayo sa Lord, ayaw niya na tayo. Lord, marumi ako. Hindi na ako karapat-dapat. Kaya ka nga lalapit sa Lord eh. Kasi marumi ka at hindi ka karapat-dapat. Wala kang ibang malalapitan na hahawakan ka, yayakapin ka, lilinisan ka, katulad ni Jesus. Kumatok ka kay Mayor. At sa style mo, magpanggap ka lang, try mo lang. Or sa mga kamag-anak mong talagang gusgusin ka, ang bambangat ka. Tapos iprank mo lang sila, di naman hindi ka papansinin, baka patabuhin ka pa. Ganun ang tao. Pero ang Diyos hindi. Gaano ka man kabaho, gusgusin, makasalanan, pag kumatok ka sa Panginoon, God will open the door at hindi siya magdadalawang isip na papasukin ka. Ganon ang salita ng Diyos. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang dapat nating paniwalaan. The voice consistently remind us of our past sin and failures, even though we have been forgiven by God. Pinatawad ka na ng Panginoon, pero ang isip po natin ay naglalaro doon sa nagawa nating kasalanan noon. Hello? Si Lord nga, kinalimutan, ikaw naman. Hindi mo pa makalimutan. Kasi nagkamali ako eh. Diba? Imbis na umiyak ka na lang sa Lord, ang iniiyakan mo pa yung pinatawad niya na. Sayang yung luha mo, kapatid, na dapat sa luha na nagpapasalamat ka sa Lord. Lord, salamat ha. Kahit hindi ako karapat-dapat, pinatawad mo pa rin ako. Kahit paulit-ulit ako sa kasalanan ko, pinatawad mo pa rin ako. Hindi ba pwedeng doon ka na lang magpasalamat kaysa iyak ka ng iyak doon sa past sin mo na kinalimutan na ng Panginoon? Ang daming hindi makamove on. Bakit? Hindi mo kasi mabitawan yung kasalanan unless you hate that sin.
Nung tinanggap mo si Jesus, kasama pa rin yung sinful nature mo. At yung new life, spiritual na pamumuhay mo, magkasama ito. Hindi ito naalis. Ngayon, pipili ka kung ano ang gusto mong maging buhay. Yung dati pa ba o yung bago na? That's why palaging may pagpipili, palaging may dapat manaig. Hindi pwedeng dalawa. Dapat isa lang. Kasi kung dalawa sila, hindi po yung totoo. Dapat isa lang ang piliin mo. Your spiritual life or your sinful life. Alam mo naman kung saan patungo ang sinful life. At alam mo rin kung saan patungo ang spiritual life. Tama? That's why minsan ayaw natin magpatuloy. It's because we condemn ourselves. Ayoko na dyan. Diba, nag-leave ka pa sa group chat. Wala naman kaming sinasabing mag-leave ka. Pero meron po kayong karapatan na mag-leave. Mag-leave. Hindi po namin kayo inaalisan ng karapatan. Kung gusto nyo bumalik, bumalik po kayo. Wala po sa akin yun. Hindi po ako galit. Ayoko na magalit. Sige kayo. At even God, hindi rin siya galit. Pag binabasa niyo po ang Biblia, pag binasa niyo ang Biblia, nagalit siya nung nagkaroon sila ng ibang Panginoon, idols. Pero nung nagkasala sila, binibigyan sila palagi ng pagkakataon ng Diyos. Ang ayaw ng Panginoon sa atin is yung meron kang idol sa puso mo. Pinagpalit mo ang Lord. Pinagpalit mo ang Lord sa cellphone. Pinagpalit mo ang Lord sa kung anong kurso mo. Ang tawag dito, yung sobrang todo aral ka. Hindi mo na pababayaan ang studies mo. Ikaw yung pinakamataas. Ikaw yung with high honors. Pero napabayaan mo yung pinaka-importante sa buhay mo, which is your spiritual life. Hindi mo madadalang achievements mo sa langit. Mas maganda na minsan na hindi ka kilala dito sa mundo, pero kilala ka ng Lord. Hindi ko sinabing huwag kayong mag-aral mabuti. Hindi ko sinabing hindi kailangan ang achievements and success. Part of life yan. Maganda yan. Pero kung wala naman si Lord, hindi successful yun. Ang success ay involved palagi ang Panginoon. Yung pinagkatiwala mo palagi sa Lord, yung ginagawa mo. However, the voice of truth reminds us, ituloy ko lang yun this is voice may also try to make us doubt God and the assurance of our salvation in Christ because it always speaks when we slip up so that we doubt God's love and forgiveness in our lives. Alam mo ba, hindi pa kanyo? Alam niyo ba, pag binasa mo ang salita ng Diyos, God created everything by His Word. Let there be light, let there be this, let there be human, let there be galaxies, let there be anything in this world. It's all about His Word. Nilikha tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng salita niya. Tignan niyo yung salita ng Diyos, nakakalikha. At anak kanya. And then, nagkamali ang tao. Nagkamali. Pakisabi, nagkamali. All of us here, sinners still. Nagkakamali ka pa rin. Nagkakamali pa rin si pastor. But we are not living in sin. Magkaiba po yung nagkakamali kaysa nananatili doon sa kasalanan. Ngayon, ang grasya ng Panginoon ay at hanggang ngayon po yan ay nararanasan po natin. Kasi kung hindi, patay na po tayo. Kinuha na tayo ng Panginoon. Magkakamali rin ito, kunin ko na ito. Next day, pag nagkamali ka, tegi ka sa akin. Kunin na kita. Pero hindi. God gave us many chances. Kung bakit ka pa hindi kinukuha ng Panginoon kasi gusto kanyang makabalik sa Kanya. Minsan sinasabi natin, bakit tagal kayo mamatay nito? Masamang damo to. Hindi. Mahal ni Lord yun.
Baka ikaw yung masamang damo, pinipilit mo ng patayin yung mahal ng Lord. Wala dito yun, kamo. Sa Mars. Hello? Kung bakit hindi ka pa kinukuha ni Lord, kasi binibigyan kanya ng pagkakataon. May magulang po tayo. May mga kapatid po tayo na minsan alam po natin yung mga ginagawa nila. Why not? Nasabihin natin sa kanila na, hinihintay ka na ni Lord. Magbalik ka sa Kanya. Right? However, the voice of truth reminds us that Christ came to give us life, and that whoever believes in Him is not condemned, but comes to the light so that His deeds may be made manifest. Ang salita ng Diyos palagi ay inaakay niya tayo para magsisi sa ating kamalian. To be honest, ang sarap magbasa ng salita ng Diyos. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, mas masarap kausap ang Lord kaysa sa tao, minsan. Siya ito, mansumbat. Hindi ito ginawa niya eh. Si Lord hindi niya sinusumbat eh. Kaya sumbat ka ng sumbat sa Lord, ang gagawin ng Lord, I love you pa rin na. Mahal pa rin kita. Lord, kahit ganito na ako, oo na, kahit wala ka ng ilong, mahal pa rin kita. Lord, kahit ganito na ako, naruta ka ni, anak ko. Sige, akis kalabat, ilabas mo lang lahat, pero mahal pa rin kita. Hindi magbabago ang tingin ng Diyos sa'yo. Kahit nagbago ka na ng itsura, hindi pa rin magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kahit nagpagupit ka pa at hindi ka niya makilala, kilala ka pa rin ng Diyos kasi mahal ka ng Diyos. Tinatandaan palagi ng Lord, yung mukhang yan. Bakit din na yung mukha ng katabi mo? Kahit ganyan yan, mahal ng Lord yan. Pakideclare sa Kanya, pagbabayan, ang ganda mo. Pag lalaki yan, sige diinan mo, ang pogi mo. Kung walang naniniwala, ang Diyos naniniwala. Thank you, Lord. Pangit man ako sa inyong paningin. Ayan, yung mga kataga. By faith, pangit din kayo. Hindi, tira lang. Amen. Please, don't condemn yourself. Pag nagkamali ka, mas magandang lumapit ka na lang sa Lord. Ang Lord maaasahan. Ang Lord nagpapatawad. Ang Lord nagbibigay palagi ng chance. Kaya pag nagkamali, wag mong iwan si Lord. Pag nagkamali, wag mong bitawan si Lord. Why? Siya ang pag-asa mo. Si Katoy, linaway bilay mo. Huwag mong iiwan ng Lord. Pakisabi sa katabi, iiwan ka man ng yan, hindi ka iiwan ni Lord. In John 3:16-17 says, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. And 17, For God did not send His Son to the world to condemn. Lahat ng ginawa ni Jesus Christ, died on the cross, hindi yan para ibuy-buy. Anak, ginawa kaya, sasakitan ha. Sige ka, isang pagkakamali mang, tegi ka sa akin. Wala. He died on the cross para mag-operate yung grace ng Father God sa atin. The righteousness of Jesus operates in us. Once na nagkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon, tinitignan ka ng Ama ng banal. So lahat po tayo ay pwedeng mamuhay at nabubuhay sa kabanalan, hindi sa ginawa mo, kundi sa ginawa ni Jesus Christ. You know the picture of God? Si God ito, nakatingin sa iyo. And si Jesus, una niyang nakikita bago ikaw. Si God, si Jesus, tayo. Ang tingin palagi ng Ama sa atin ay yung works, finished work of Jesus Christ. At hindi kanya ma-condemn. May karapatan ang Ama na i-condemn ka. Why? Nang dahil sa'yo.
Yung anak niya namatay sa cross. Nang dahil sa kasalanan ng mundo. Pero mas pinipili ng Ama na tignan yung ginawa ni Jesus na mabuti para sa'yo. Di ba mas magandang mag-effort na lang tayo, makipag-cooperate na lang tayo sa ginawa ni Jesus? Na sometimes, di na lang, bahala na kayo dyan, Lord. Ayoko na, Lord. Pero inaablot ka pa rin ng Panginoon pabalik sa Kanya. Ganon kabuti ang Diyos. Number 3, the voice of self. Boses ng ating sarili. Deception. This is the voice where one is able to deceive himself. Alam mo ba minsan, sarili mo niloloko mo? Hello? Sarili mo na nga, niloloko mo pa. Ikakampi mo yan. Dapat kabady-body mo yan eh. Dapat best friend kayo ng sarili mo. Minsan, di ba, I hate myself. Di na sana ako nabuhay. Hello? Ang pangit-pangit ko. Ang baho ko pa. Wala pa akong pera. You hate yourself. Kinakawawa mo minsan ang sarili mo. Hello? This is the voice in which one believes in his own lives, or own lies. We corrupt ourselves inwardly. The voice hates the truth and therefore seeks to cover up or avoid the consequences of one's action. Minsan ganito. Nag-post lang siya sa Facebook, akala mo pinapatamaan ka na agad. Imblock mo ang tampol. Eh, hindi naman ikaw yung topic niya, yung aso niya. I hate black. Pantulabat. Ang dakatakaman. Negro ako. Why? Pinapakinggan mo kasi kung ano yung sinasabi ng sarili mo. To be honest, imbis na panalo ka araw-araw, wala pang ginagawa si Satan sa'yo, talo ka na. Tapos sisisihin mo si Satan, no, manggugoy Satan. Ang kinangga po ni ginawa. On pa'y naramid ko. Wala pa akong ginawa, sinisisi nyo na ako, sabi sa'yo ni Satanas. Sarili mo kinukondem mo, sarili mo isinisiraan mo, sarili mo ibinababa mo, na imbis na yung sarili mo itinataas mo sa Panginoon, Lord, ganito man ako kaliit, patutumbahin ko si Goliath. Lord, ganito man ako, ganito man yung buhay namin, ganito man yung itsura ko, Lord, unique po ito, walang kagaya. Totoo, merong sa'yo, nawala sa akin. At merong nasa sa akin, nawala sa inyo. That's why, wag mong maliitin ang sarili mo. Kasi yung maliit na kaya mong gawin ay hindi mabubuo yung buo kung wala yung nasa sayo na kailangan doon sa sitwasyon na yon. To be honest, may parte ka sa mundong ito. You have an impact in this world. Your testimonies has a big impact in this world. Kaya please, huwag mo sisihin ang sarili mo. Ang ganda mo kaya. Ang pogi mo kaya. Kung walang naniniwala doon, naniniwala po ako sa Lord. Naniniwala din po ako sa inyo. Kung wala pang nakapagsabi sa inyo na ang pogi-pogi mo, brother, ako na magsasabi ngayon. Walang biro. 100 pesos lang sa GCash. Ang pogi mo, brother. Gwapong-gwapo ka ngayon. Kahit di ka maligo ng 2 days, pogi ka pa rin. Sa mga babae, na wala pang nagsasabi sa inyong napakaganda po ninyo, sinasabi ko ngayon, ang ganda-ganda nyo po, mga kababaihan. Nilikha ka ng Panginoon. Kahit wala kang make-up, maganda ka pa rin. Kahit kagigising mo at di ka pa nag-toothbrush, maganda ka pa rin. Why? It's a matter of faith. Minsan, wala ka pang sinasabi, dapat nagko-confess ka na, Lord, thank you ha. Kasi maganda ako. Ang kalaban mo minsan, sarili mo, hindi kaya. Hindi mo niya.
Kaya ka ang bagal naman minsan. Kakatungtong mo yung sarili mo. Di ba? Para ka pa sa salamin minsan eh. Di ba? Gulayan ugos. Umasiba-siba ka mo. Aglayan laman. Eh, ikaw din yan eh. Tama? The voice creates a false reality about one's life or about a specific situation. Minsan yung hindi mo believe sa sarili mo, yung paninira mo sa sarili mo, nag-create din ng paninira sa ibang tao. Idadamay mo pa yung iba eh. Uy, unya ka mo la, ito, unya mo la. Idamay mo ni. Uy, ganito ka na lang. Kasi ganito lang tayong lahat. Di ba? Pangit na lang tayo. Ikaw lang. Di ba? May gaganda pa yan. May gwagwapo pa yan. Bili ka ng kung ano-anong pampa. May pera kayo, di ba? Amen. Bili kayo ng Selka. Bili kayo ng Kojik. Level 1, level 2, level 3. Hanggang manukis-ukis tayo lupam. Di ba? Meron kang igaganda. Meron pang igwagwapo yan. Tanong mo sa Lord kung paano. Sasabihin niya sa'yo, pananampalataya. Amen. At tubig, siyempre. Hello? When we believe the voice of self-deception, you do not see life or our circumstances as we truly should. In 2 Timothy 3:8 speaks of man who oppose the truth, man corrupt in mind and disqualified regarding the faith. Kung bakit hindi nag-ooperate ang faith sa buhay natin, kasi mas napapakinggan natin yung sarili natin. Hindi yan totoo. Familiar kayo sa ganong thoughts? Agatan nangyari. Parang hindi naman mangyayari. Parang hindi ata ako graduate. Parang hindi ata ako makakapagtapos. In John 3:19-20 says, and this is the judgment. The light has come into the world, and the people love the darkness rather than the light, because their deeds were evil. For everyone who does wicked things hates the light, and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. And however, the voice of truth, which is God's word, reveals that we must seek the truth, because the truth will set us free. Hanggat hindi ka mapunta sa realization, hindi mo maiintindihan kung gaano ka kahalaga sa Panginoon. Alam niyo, minsan, mas magandang naapak-apakan ka. Makikita mo yung halaga mo pag pinulot ka ng Panginoon. Hayaan mo silang tignan ka ng marumi, wag mo lang tignan yung sarili mong marumi. Hayaan mong tignan ka nilang kawawa, wag mo lang tignan yung sarili mong kawawa. Hayaan mong tignan ka nila sa kung anong gustong tingin nila sa'yo, pero wag mo lang tignan ang sarili mo the way this says to you. Magsabi ka ng magaganda sa sarili mo. Yayaman ako this 2025. Magkakagraduate ako this 2025. Papasa ako sa assessment ko. Papasa ako sa anumang OJTs na papasukan ko o tatapusin ko. Magkakaroon ako ng mataas na grado. Magiging mabuti akong anak. Magulang. Yayabong. Uunlad. Ang business na meron ako, instead of telling lies about yourself, tell the truth. Mas magandang sabihin yung totoo kaysa yung hindi mo naman alam. It all lies. Pag ikaw ay nagsasabi patungkol na negative sa buhay mo. Sa lahat ng nag-umpisa na nag-aaral, tapos inalis ni Lord yung sponsor mo, mas mabait si Lord. Ulitin ko ulit. Sa mga nag-aaral na parang nag-aalangan kayo na, Lord, matatapos pa ito, wala na yung nagbibigay sa akin. Hayaan mo si Lord ang kumilos sa buhay mo, kapatid. It takes faith. But pag napatunayan mo yung faith mo, makakakilos ang Lord sa buhay mo. Number 4, the voice of worldly reasoning. This is one of the most dangerous voices because it always wants to water down the Word of God. Worldly reasoning.
Kasi sinabi ng mundo, kaya dito na lang ako. Kasi narinig ko, kaya dito na lang ako. Kasi ito yung issue, kaya dito na lang ako. Kaya minsan, mas importante pa sa'yo yung boses ng ibang tao kaysa sa sarili mong boses na mag-decide para sa sarili mo. Sunod-sunuran ka sa gusto ng ibang tao. Naniniwala ka sa hindi mo pa naman napatunayan ng buong o mismong mata mo. Hello? Hello? Worldly reasoning. Di ba kasi imbaga daw, di ayam Allah. This is the voice that views the word of God as foolishness. Hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Because it based on worldly wisdom. Hindi. Kwandalabatan. Yung mga born again na yan. Baliw yung mga yan. Oo, ano mo? Nag-hallelujah sila. Nag-i-speak in tongues sila. Nag-shalalala-bababa sila dyan. Tapos iiyak. Tapos may islay. Tapos iiyak na naman. Tapos tatawa na naman. Hindi mo na iintindihan kung ano yung buhay meron sa tatawa, iiyak. Pero paglabas mo, blessed ka. Paglabas mo, gumaan, tama. Paglabas mo, may natutunan ka. Lord, pwede pala yun. Kaysa nasa bahay ka lang. Na wala kang nararamdaman, nararanasan. Paulit-ulit na lang ng gano'n. Hindi ba pwedeng may maranasan ka naman na totoo? At makita mo kung ano yung ganda ng buhay meron ka na ginawa ng Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. At kaya niyang gawin lahat para lang gumaan yung nararamdaman mo. Patatawanin ka niya. Iiyak ka. Tignan nyo hindi tayo magkakapatid dito. Tama? Hindi tayo magkakadugo. Magpinsan lang. Pero bakit parang magkakakilala tayo pag nag-usap tayo? Lakap-lakap kini. Diba? Uy, kamusta lang? Uy? Tama? Yun ang pilit inaalis ng mundo. Yung relationship. Ayaw ng mundo ang relasyon na tama. This voice looks at the natural and not the spiritual. Kaya minsan, nakabase tayo sa outward appearance. The voice is also based on the philosophy, culture, tradition of man rather than God. Kung ano yung sinabi niya, yun na. Alam niyo po ba ang atheist ay naniniwala sila so kung ano yung sinabi lang at yun na rin yung paniniwalaan po nila. Kung naniwala silang walang God, walang God. Kung naniniwala silang ito yung isang bagay, yun na yun. Pero walang assurance. Wala silang matibay na basihan na totoo yung pinaniniwalaan nila. Tayo, meron tayong salita ng Diyos, tama? At alam natin yung salita ng Diyos noon at hanggang ngayon, maraming testimonies. And isa na po ako doon. Na ang salita ng Diyos ay totoo at buhay at kaya niyang bumago at baguhin ang buhay ng isang tao. At matibay na pundasyon ng salita ng Diyos. The voice of worldly reasoning looks at outward appearance and speaks only from a worldly understanding. For example, it is pride themselves in using reason and not faith. Hindi. Yayaman ako kasi masipag ako. Totoo naman Pero pag wala kang pananampalataya, lahat ng kasipagan mo mapupunta yan sa kabaong. To be honest. Or you're just living to be rich, but you are not living in right purpose of your life. Trabaho ka lang ng trabaho, pero hindi mo alam yung purpose ng pagtatrabaho mo. For example, atheists themselves, worldly reasoning, therefore trust in the wisdom and philosophy of man rather than the wisdom of God. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay isang pinakamatibay na sandata na meron ka bilang isang anak ng Diyos. Through the Word of God, ay maaari kang mamuhay ng maayos at maganda kasi meron kang salita ng Diyos na pinanghahawakan. So the voice of worldly reasoning deprives people from knowing God and from living by faith. Worldly reasoning ay nag-create yan
ng isang hadlang. Hinahadlang ang kanyang pumunta ng church. Huwag ka nang makinig dyan sa pastor na yan. Sinungaling yan. Hindi pa ako nagsisinungaling kasi salita ng Diyos ang sinishare ko sa inyo. Pag ako ang nagsalita, pero baka mayroong halong kasinungalingan. Kasi galing po sa akin yun. Pero pag salita ang Diyos, pag salita ng Diyos ang nagsalita, para sa'yo katotohanan yun. Pag ako, baka may halo. Kaya after this, i-examine niyo po kung tama yung tinuturo ko, baka mali. Punta kayo sa salita ng Diyos para hindi po kayo ma-sway, hindi po kayo makulto. Baka ma-iglesia ni Cyrus kayo. Kaya after this, go to the Word of God. In 1 Corinthians 1:18-21 says, "For the word of the cross is fully to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." Sa mga hindi nakaunawa ng ginawa ni Jesus, para sa kanila, walang kabuluhan yon. Pero tayo, na nakaranas, nakabasa, para sa atin, totoo yun. At ang salvation natin ay totoo. Ang kaligtasan natin ay totoo. Kasi naniwala tayo. Nabasa natin sa salita ng Diyos at naranasan natin. For it is written, "I will destroy the wisdom of the wise, and discernment of the discerning I will thwart it." Sabi ng Lord. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. The voice of truth says that the just shall live by faith alone. It's a matter of faith kung ano yung ipapamuhay mo at paniniwalaan mo. Ito I suggest, kung hindi naman galing sa Lord, yung pinaniniwalaan mo, magiging ano yan, ang tawag doon, may unrupok. Madaling masway. Pero pag nakabase ka sa salita ng Diyos, at yun yung pinaniniwalaan mo, kahit ikaw lang mag-isa naniniwala doon, mangyayari pa rin yun. Kasi nasa salita ng Diyos ka, kumakapit at naniniwala kung ang salita ng Diyos ay totoo. Pakisabi sa katabi, ang salita ng Diyos ay totoo. And what without faith, and that without faith, it is impossible to please God. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, ako ay Kristiyano, pero hindi ako naniniwala sa Lord, hindi po tayo Kristiyano. Hindi ka nandito sa church para sabihin anak ka ng Diyos. Kasi resulta na po yun kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, palagi kang nasa simbahan ng Panginoon. Ang basihan na ikaw ay anak ng Diyos, kilala mo ang Diyos at namumuhay ka sa salita ng Diyos. Yun lang. Di mo kailangan ng kung ano-anong gawin. You believe in God and you live by the Word of God. Iisa lang, dadalawa lang ang paniniwalaan mo minsan. Ang daming boses sa mundong ito, tama, dumagdag pa yung boses mo. Ang Diyos, iisa lang, the truth. Pag sinabi ni Lord na mahal ka niya, period. Tatanungin pa natin minsan sa tao, di ba? Mahal mo ako? Oo. Bakit? Di ba? Tapos pag hindi ka convinced doon sa paliwanag yan, hindi mo ako mahal. Tama. Hindi mo ako mahal, matila ka. Kamuni. Sinungaling ka. Sabi mo, mahal mo ako, hindi pala Pero pag ang Lord ang nagsabing mahal ka niya, hanggat empati ka, hanggat kaibato ka, may panangaro to si ka, agad nauuman. Ang pag-ibig ng Diyos, habang buhay ka at hanggang makuha ka na niya, ay mananatiling same today, yesterday, and forever. The love of God. Mahal ka niya noon, ngayon, at hanggang kailan. At hindi mo na kailangan tanungin na bakit. Bakit? Kailangan mo pa bang ulitin yung pagkamatay ni Jesus Christ 2,000 years ago? No. It's already done. You just need to believe on it.
Kailangan mo lang maniwala. Pakisabi sa katabi mo, Hoy! Maniwala ka naman. Ulitin natin lahat, Hoy! Maniwala ka naman. Sabi nung iba, Hoy, Pinoy ako. Ako ito. Dapat, Hoy, born again ako. Amen. Buo aking loob. Diba? May agimat ang dugo ni Kristo. Hello? Kung ikaw ay born again, naniniwala ka sa Diyos at naniniwala ka sa salita niya. Uulitin ko ulit. Pag ikaw ay born again Christian, naniniwala ka sa Diyos at naniniwala ka sa salita niya. Pag naniniwala ka sa Diyos at sa salita niya, may mangyayaring maganda sa buhay mo. Parang ayaw niyo maniwala. Nasa faith tayo. Kahit hindi ka naniniwala, pilitin mong maniwala. Sige Lord, maniniwala na lang ako. Mas magandang mag-decide na magkakasama po tayo at ang pinag-uusapan natin ay salita ng Diyos. Sige na nga, mag-agree na ako dyan. Mas okay yun. Kisa sukot-sukot ka tapaway. O, ina tayo, diman ka man. Kung saan ang marami, kung saan ang majority, doon ka rin. Not all majority always win. Pag wala sa truth, pag majority yan, fail pa rin yan. Mali pa rin yan. At kahit mag-isa mo, at nasa truth ka, you still winner. Panalo ka pa rin. Pag nasa Lord ka, panalo ka. Pakisabi ulit, Hoy! Panalo ka pag nasa Lord ka. Kala niyo, Pinoy ako, ha? Number 5, the voice of false doctrines. Eto na. 2 Timothy 4:4 says that many people will turn away from listening to the truth. Ito na. Ayaw nilang salita ng Diyos. Ang Bible na lang mga. Talay pastor, wala itong Bible. Iiwas na sila. Talay pastor, amo tila. Agi, mampamirinda tila mo. Di ba? Talay Bible study. What talay pastor, amo tila. Di ko naman to naranasan sa Manghay. Kasi pag pumupunta naman ako sa classroom ng Manghay, excited sila eh. Nakakakita po kasi sila ng pogi na na Bible teacher. Di ba? Ay, walang nag-amin lang, patawarin mo sila ulit. Hindi ko naranasan yan sa Manghay kasi mag-chat sila eh. May group chat kami. Pastor, saan na kayo? Ang gapo natin, malukon si misis ko. Hindi ako kumuha ng islat ko. Kasi ang naiwan na lang, Cook 5. Si Selena yun eh. Ayaw ko kay Selena. Hindi, joke lang ha, Selena. Sila, puro Cook. Kasi atila, Cook. Andila, puro raluto ya luto. Agak lama kakabangat. Maluto ra ko. Ano laman? Giselle. Luto kaya luto. Balik ako pag nanganak na si Mrs. Kako. Sana may nakakamiss sa akin doon sa Manghay. The voice of false doctrines leads us astray from listening to the truth, God's Word. Ito pag naniwala ka sa taong hindi naniniwala sa Biblia, hindi ka na rin maniniwala sa Biblia. Tignan mo yung nag-a-advise sa'yo kung nagbabasa ng Bible. Pa-advise siya, pa-advise. Huwag kang hingi ng advice sa kung kanino lang. Kasi pag in-advisean ka niyan, baka iba ang patutunguhan mo, kapatid. Napakahalaga na meron kang totoong kaibigan. Kahit isa lang. Hindi mo kailangan 2, 3, 4. Ang kailangan mo, isang totoong kaibigan. Na ililid ka niya patungo sa Panginoon. Iko-correct ka niya pag nagkamali ka. Magtatampo siya sa'yo pag hindi mo siya sinunod. At minsan, ang dami na nating pinalagpas na totoong kaibigan. Nireject natin yung maraming totoong kaibigan. By choosing the wrong ones. Kasi gusto mo yung ginagawa mo, kaya pipiliin mo rin yung gusto mong sabihin nila sa'yo. Right? In Matthew 24 to 25, for false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive. Mag-ingat po kayo, lalong-lalo na these last days.
false prophets, false Christ. Di ba may alam na tayo nito? False Christ na sinabi niya, ako ang kaligtasan. Pipirmahan ko yung bago kayo pumunta ng langit. Biruin mo yon, may clearance pa pala. Paano pag dinapirmahan, hindi ka punta ng langit? So, huwag kayong maniniwala sa mga taong sinasabing, ako si Kristo. Ako ang sinugo ng Panginoon. No. Iisa lang ang sinugo ng Ama, si Jesus Christ lang yon. Okay? Pag gumagawa yan ng milagro at ang tinataas niya ang sarili niya, hindi po yan galing sa Lord. Kasi pag gumawa ng milagro ang anak ng Diyos, ibinabalik niya ang papuri sa Diyos. Lagi yung tatandaan yan, ang taong gumagawa, ginagamit ng Diyos para gawing milagro, makagawa ng milagro, ang Diyos ang itataas niya palagi, hindi ang sarili niya. Amen? Kaya pag sinabi niyang, uy, nangusap ang Lord sa akin, ibilhan mo daw ako ng Honda Click na kulay puti. This coming February 14, at pagpapalain ka ng Lord. Huwag po kayong maniniwala doon. False prophet yon. Magbigay ka ng 1,000 sa akin monthly, yayaman ka. Ano yung palwagan? At kung gusto mong maalis lahat ng stress sa buhay mo, bigyan mo ako ng 50,000. Wala pong ganun. Huwag kayong maniniwala sa sabi-sabi lang. Pakisabi sa katabi, huwag kang maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang paniwalaan mo, yung sinasabi ni Lord, yung salita niya. These are some of the voice that we face daily. And we constantly have to take stand in order to overcome this voice, as they compete against the one true voice, which is the voice of God. Ito para hindi po kayong ma-deceive, para hindi po kayong malinlang, palagi po kayong pumunta sa salita ng Diyos. Tignan ko nga kung totoo yung sinasabi nila. Kung wala sa salita ng Diyos, huwag yung paniwalaan. Ang ganon, mamangay apoy latan, huwag yung paniwalaan yun. Kahit na tumutulay pa yan sa alambre. Huwag kayong maniwala dyan. Kahit kumakain pa yan ng bubog. Huwag kayong maniniwala doon. Kahit nagpe-perform pa yan ng milagro. Kung hindi ang Lord ang itinataas niya sa buhay niya, huwag po kayong papalinlang. Pakisabi sa katabi, huwag kang papalinlang, kapatid. Okay, let's go to the voice of truth. The voice of truth. How to distinguish the voice of truth from the other voices. Number 1, in John, dito muna tayo, sa John 10:27-28, Jesus said, "My sheep hear my voice." Si Jesus, kilala niya kung sino yung anak niya, at yung anak niya, kilala niya si Jesus. And I know them, sabi ng Lord, and they follow me. Alam niyo po, ang lingkod, ang naniniwala kay Lord, ay sumusunod sa Panginoon. Unuunor. Untutumbok. I give them eternal life, sabi ng Lord, and they will never perish. And no one will snatch them out of my hand. Hello? Pag sumusunod ka sa Panginoon, no one will snatch you from God's hand. It means hindi ka maghihirap. Hindi ka magiging sakitin. Hindi ka magiging kawawa pag nasa kamay ka ng Panginoon. Ulitin ko ulit. Pag nasa kamay ka ng Panginoon, not literally, you are under His will, you are under His power, walang mangyayaring masama sa'yo. Kahit anong intensyon ni Satanas na pabagsakin ka, hanggang intensyon lang, hanggang plano lang. Hindi nagtatagumpay si Satanas pag ang kamay ng Diyos ay nasa buhay mo. In John 10:4-5, when he has brought out all his own, he goes before them. And the sheep follow him, for they know his voice. A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers.
Pag hindi ka pamilyar sa salita ng Diyos, ituturing mong stranger ang Panginoon. Lord, hindi ikaw to. Love your enemies. Lord, hindi ikaw to. Sabi ng salita ng Lord Pag sinabi ng salita ng Lord, siya yun. Pero pag hindi galing sa salita ng Diyos, baka ikaw yun o si Satanas yun o boses ng mundo. As long na galing sa salita ng Diyos, siya yun. Pag galing sa salita ng Diyos, ang Lord yun. It is tiring. When we listen to many voices at the same time, it causes confusion and indecision. Therefore, there is one only voice that matters, and that the voice of God. Be familiar to the voice of God. Madaling kausap ang Panginoon. At masarap pakinggan ang salita ng Lord. Kahit masakit minsan, kasi iko-correct ka ng Lord Pag mahal ka ni Lord, iko-correct ka niya. Ayaw kanyang mapahamak. Ulitin ko ulit. Pag mahal ka ni Lord, iko-correct ka niya. Pag mahal ka ni pastor mo, pagagalitan ka niya sa maling ginagawa mo. Iko-correct ka ni Lord. Iko-correct ka ni pastor. Don't make or think that corrections is manipulating you, or don't think na if I correct you or God correct you is wala ka nang nagawang tama. Sometimes corrections is hurt. Masakit ang kinokorek kasi may sarili kang pride, ego, or experience, o mas magaling ka pa. Minsan pag bata ang nag-correct sa'yo, hindi ka nakikinig. Or, hello, pastor lang kita bakit mo ako kinukorek? But, si pastor concern lang. Ayaw kanya mapahamak. Bakit? Nangyari na kay pastor Kaya niya sinasabi sa'yo, wag mo nang gawin. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Tama? Kaya pag may nag-correct sa inyo, appreciate them. Mag-thank you ka. Mag-thank you ka. Sarap ng may taong nagko-correct sa'yo, it means may nag-aalala sa'yo. Kung walang nagko-correct sa'yo, bili ka sa Shopee ang mag-aalala sa'yo. Hallelujah. Therefore, there is only one voice, God's voice. We therefore must be able to differentiate between the voice of truth and the other voices that compete from our attention. Minsan, maalis yung attention natin. Minsan, nakakalimutan natin ang boses ng Panginoon kung nasa part tayo ng sitwasyon na mahirap, lalo na pag wala ng pera, mo, ang gusto mong boses, yung 1,000. Kahit ano, pinapatulan natin. Minsan, may trabaho dito, mag-ibang bansa na nga ako. Hindi mo pa narinig ang boses ng Panginoon. Mag-apply ka dito, grabe dito, laki ng pera, laki ng sahod, 50,000 a month, di ba? Bubungan natin yung dagat. Bubungan nyo daw yung dagat. Maghihila tayo ng barko, 50,000 a month. Kumbaga, basta lang grab tayo ng grab minsan ng opportunities, and not all opportunities is from God. Sometimes, pain yan ni Satan para umalis ka sa kalooban ng Panginoon. Be careful! Sa mga open doors, not all open doors is God open it. Mas magandang makita mo ang salita ng Diyos sa pintuang yon bago ka pumasok. Why? Kasi alam mo na sure yun. Galing sa Lord yun. Kaya wag lang grab ng grab. Wag lang oo ng oo. Wag lang sige ng sige. Pray ka muna bago mag-decide. Lord, kalooban mo pa ito? Di ko sinabing bawal magtrabaho. No, nilikha tayo na magtrabaho. Pero wag naman grab ng grab. Wag naman sige lang ng sige. Kung yung trabaho na yon ay masisira ang relasyon mo sa Panginoon, pumili ka. Maraming trabaho na naglo-glorify ang Panginoon at hindi mo pa maapektuhan ang relasyon mo sa Panginoon. You just need to ask God. You just need to allow God. You just need to pray before
You decide. Takaning ng kalabat, uy, 50,000. Tara, let's G. Di ba? Eh, nung nandoon ka na, di ba? Uwing-uwi ka naman. Ano sangkulataw? Nandito na ako. Minsan, kahit ayaw mo, wala na. Nandun ka napasubo ka na eh. Hindi ka na makaalis. Kaya yung buhay na pinagtrabaho mo, uuwi ka full of regrets, not happiness, not joy. Ingat ha. Hindi porket bukas sa'yo yan. Mas maganda yung ikaw yung nagbukas at sinabi ng Lord na buksan mo yan, anak, sa'yo yan. Hindi porket opportunities galing kay Lord, no. Ask the Lord. Kahit maganda pa yan, involve mo pa rin si Lord. Kahit na parang hindi na kailangan ng desisyon, kailangan pa rin, Lord, sa'yo ba ito galing? Make sure na galing sa Lord. Be wise. Mas maganda yung ina-approach mo ang Panginoon na hindi nagkakamali bago ka mag-decide. May pag-asa pa naman, kung nagkamali ka ng desisyon noon, you can ask again, God, nagkamali ako noon, pero ngayon gusto ko na kayo yung mag-decide para sa akin. Walang hindi sayang na pagkakamali. Pag lumapit ka sa Lord, yung pagkakamaling yan, magiging lesson sa buhay mo. Ways we can get to know the voice of truth. Number, studying the Word of God. Dapat may Bible ka. I give you Bible, right? Hindi ko na yung pinabayaran sa inyo. Basahin niyo po yun. Mahal ko po kayo, kaya ako nag-pray na tag-iisa po tayo ng Bible. Mag-pray ulit ako, tag-iisa tayo ng ballpen. Parang may ballpen na tayo. Tapos tag-iisa ulit tayo ng notebook. Tapos tag-iisa ulit tayo ng sasakyan. Ano? Para wala ng parking lot dito ay. Hello? It's all about prayer. It's all about how we desire to glorify God. Please bring your Bible. Sa mga wala pang Bible, mag-desire po tayo ng Bible. Mag-desire po tayo ng magagandang Biblia. The Word of God separates the voice of truth from any other voice that does not glorify God. To be honest, the Word of God teach us to glorify Him. As we study the Word of God, we develop an ear of the voice of truth, which is always speak after all the other voices. Pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, tumatalino ka kapatid, promise. Nagiging sharp yung mind mo. Nagiging mahusay ka. Oh, dati bobo ako, pero nasagutan ko ito. What? Dati 75 ako, 76 na eh. At least, magay. Right? As we study the Word of God, we develop an ear. Marunong ka nang makinig kaysa magsalita. Kasi daldal ka ng daldal minsan. Hindi mo pinagsasalita ang Lord. Shout out sa mga madadaldal. Idaldal nyo ang salita ng Diyos. Hallelujah. That still small voice that is supported by the Word of God, ang pinakamaganda kahit kokonti, pero supported by the Word of God, doon pa rin ako maniniwala. Agak mani siya sa ating istorya, mas mani siya agad istorya ng Lord at Biblia. Alam mo, ganito yan. Kumain ako ng taho, gumapo ako. Ang dami ko ng kinaang taho, pogi naman na ako. Biro lang po ulit. I mean, wag po kayong gagawa ng sarili nyong kaparaanan kasi minsan ikakapahamak mo yun. Pag ayaw mong ma-fail, hindi ko sinabing hindi ka ma-fail pag sinubukan mo ang salita ng Lord. Okay? Pero gagawin mo yung best mo to do it. At minsan, mali, pero nag-enjoy ka eh. Alam mo yung minsan nag-enjoy ka pero nagkamali ka at minsan din, nagkamali ka pero na-frustrate ka. Tama? Ayoko na mag-aral. Ayoko nang gawin yan. Pero minsan, gusto mo pa rin subukan ng subukan. Bakit? Natututo ka. Pakisabi sa katabi mo, dapat matuto ka na. Number 2, by yielding to the Holy Spirit. The Holy Spirit is our teacher and guide who teaches us all things and He guides us into all truth. Ang banal na Espiritu ay meron ka, andyan na yan.
When you accept Jesus Christ, the Holy Spirit lives in you. At ang Holy Spirit ay tuturuan kanyang magbasa ng salita ng Diyos. Diba? Siya yung naggumigising sa'yo. Oy, maligo ka na. Sunday ngayon. Diba? Meron kayong naririnig minsan, kailangan ko umaten. Kailangan ko umaten ngayon. Nandun yung crush ko. Kaso nung wala, gupit yung crush ko. Gala ko umaten. Kayo ha, nakadepende kayo kay crush. Dapat dumipende kayo sa Panginoon. By doing so, we are able to differentiate truth from any other voice that does not portray truth at all. Ito ang sarap kasama yung taong kilala niya ang Lord. To be honest. Bakit? Hindi siya boring kausap. Hindi palagi kasi Word of God ang pinag-uusapan nyo. Pero meron at merong Word of God. Merong wisdom. Merong knowledge dyan. Merong usaping dyan, matututo ka. Ay, ganun pala yun. Why? Because she is led by the Holy Spirit. By doing so, we are able to differentiate truth from any other voice that does not portray truth at all. And yielding, trusting, the Holy Spirit brings peace when many voices speak, because we will be trusting not in ourselves, but we will be trusting in the Word of God by guidance of the Holy Spirit. Kaya minsan, pag hindi mo na alam ang gagawin, wag cellphone, wag TikTok, wag Reels. Diba? Kasi pag pumunta ka sa TikTok, tapos na-scroll mo, kung dinin tayo sa uli. Kung ito, nakis ka lalamot. Walang forever. Kung malamot. To be honest, the word will hurt you. Laging tatandaan ito. Pag galing sa mundo, sasaktan ka. Pag galing sa Lord, masakit man, pero magtatagumpay. Hello? Amen. By doing, so we are able to differentiate. By doing, pag may sinabi ang Lord sa'yo, gawin mo. Hindi sayang. Sayang. Hindi na sayang yung pagpunta mo ng church. Bakit? Hindi ko sinabing nakita mo si pastor, kundi ginawa mo yung kalooban ng Lord sa buhay mo. At kahit sobrang tagal ka nang nawala, pero dito ka nag-church, balik ka ulit. Hindi naman nakaban yung pangalan mo dyan, pinatarpulin ko yung mukhang ito. Huwag yung papapasukin sa jayo. Wala namang ganun. At kahit maging sino ka man, pumasok ka dito. Kasi pare-parehas tayong kailangan natin si Jesus. Pasok ka lang. May pintuan naman Hello? Yielding to the Holy Spirit will guide you. Pinupunta ka ng banal na Espiritu kung saan matututo ka. Number 3, by diligently seeking God. Diligently means intentionally. May gana ka. Kahit wala ka sa mood, ihinga ka ng malalim, aalisin mo yung wala ka sa mood para ma-enjoy mo ang presence ng Panginoon. Minsan kahit wala kang nararamdaman, nararanasan sa worship mo sa Lord, bakit ang layo ng Panginoon? Walang presence ng Panginoon. You live by faith, not feelings. I-remind kita ulit, hindi porket hindi mo nararanasan ang presensya ng Panginoon, ay hindi na siya kumikilos. Kumikilos siya, hindi ayon sa pakiramdam mo, ayon sa pananampalataya mo. Pag tinaas mo ang kamay mo para sa Lord at wala kang maramdaman, it's okay. Ginagawa mo pa rin yung tama. You worship God, Lord. Hindi kita nararamdaman, pero naniniwala ako sa'yo. That's why John 4:24 says, tama, God seek it. Intentionally, hinahanap ng Panginoon ang totoong mananampalataya, worshiper. That we must worship Him in spirit, through faith, and in truth, na kahit hindi mo nakikita ang Diyos, kumikilos siya. Kaya hindi porket hindi ka umiyak, wala na ang Diyos. Hindi porket hindi naglihan si pastor, wala si Lord ngayon. No!
Nandito ang Lord kahit wala ka. Pero mas masaya ang Lord pag nandito ka palagi. We live by faith. Huwag kang mag-rely palagi sa nararamdaman mo. Mag-rely ka sa pananampalatayang meron ka. Hello? Huwag kang uuwi na naman na wala ka sa mood at dabog-dabog ka ulit sa bahay nyo. Umuwi ka may pananampalataya. Antoy sira? Anong ulam? Hello? Anak, ito lang, tuyo ulit. Masarap yan, Hindi ko pa natikman. Kumbaga, iniiba mo yung ugaling meron ka kasi galing ka sa presensya ng Panginoon. You live by faith. You live by faith. You must live by faith. Anak ka ng Diyos, mamuhay ka ayon sa pananampalataya na binigay ng Diyos sa'yo, sa salita ng Diyos. 100% your life is created by faith. That's why we live by faith, not by sight. Kung ang Diyos naniniwala sa iyo, sino ka para hindi maniwala para sa sarili mo? Hello? God reward those who diligently seek Him. Reward. Ibang klaseng reward ito. Sometimes hindi mo alam. Diba? May reward ka. Hindi naman sasabihin sa iyo agad-agad yung reward mo, tama? At minsan, hindi mo alam kung ilan yung reward mo. Hello? Nasusurprise ka pag inuna mo ang Diyos sa buhay mo. In your finances, in your studies, in your careers, in your marriage, in every area of your life, pag nilagay mong una ang Panginoon, God will reward you. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. In Hebrews 11:6, and this can be done by deliberately putting God first and seeking Him in His righteousness and hearing His voice when He says, trust me for today. Sinong naniwala na umaten siya ngayon na kahit hindi siya okay, pero naniniwala siya na may gagawin ng Diyos sa buhay niya? Amen. Amen. Agree. Ako naniniwala ako sa Diyos na kaya niyang gawing posible yung mga bagay na imposible sa buhay mo. It's a matter of faith. Kung meron kang pananampalataya, hindi ko sinabing palakihan ng pananampalataya, kundi yung buhay, yung pananampalatayang meron ka na nakabase sa salita ng Diyos. In Matthew 6:34, bago 33, seek ye first the kingdom of God and all what is all in righteousness? Ano yun? Ano yung all righteousness? Sa lahat ng gagawin mo, i-acknowledge mo si Jesus. Lord, hindi ako okay ngayon. I need you. Lord, okay ako ngayon. Sometimes, most of the times, we acknowledge God pag hindi lang tayo okay. Pero pag okay tayo, asan si Jesus? Where is God? Hello? Nung wala kang trabaho, Lord, magkatrabaho lang ako. Maaga ako sa church. Nung nagkatrabaho ka, nung wala ka na sa church. Hindi ko naman sinabing, hindi na ako magtatrabaho. Sinabi ni pastor, agay, hindi ma, aliwa mo, surason. Pero pag may pagkakataong umatin ng church, kunwari, meron kang trabaho ng Sunday, may pagkakataong umatin ng prayer rally, just to serve the Lord, pwede naman. Nasa pananampalataya mo yan kung paano mo ibigin, patunayan sa sarili mo na meron kang totoong Diyos. Kaya huwag puro, I challenge you guys, 2025 na eh. Huwag puro tayo, ang tawag doon, yes, I believe that church is like an hospital, na lahat po tayo sugatan. Pero a church, also a boot camp. Nandito lahat ng mga warriors. You are a warrior of God to be trained, to be equipped. Huwag puro depensa tayo ng depensa. Lumaban din tayo. The Holy Spirit, the anointing give us not just to defend, but to offense. To fight, to attack.
Hindi pwedeng si Satanas lang palagi yung tatake ng atake sa atin. Tapos tayo naman, tago lang ng tago. Di ba pwedeng patumbahin din natin muna si Satanas? And John 4:4 says, di ba, greater is He. Greater! Ang nasa sayo ay matindi, makapangyarihan. Pero pag lumaban ka, parang, ay, Satanas, please, wag mo na akong pahirapan. In Jesus' name. Born again ka. Lord, ganun ba ang born again? Ganun ba ang warrior? Ganun ba ang fighter? Hindi ba pwedeng Satanas? Oh, halika dito, upo ka, halika. Dito ka, Satanas. Alam mo, pagtalo ka, tanga-tanga ka eh. Umalis ka na dito. Dapat ganun ka makipag-usap kay Satanas. Alam mo yung authority mo na meron ka. Eh, kaso wala eh. You know the truth. But the truth will sell you. Not free. Kinukulong ka palagi ng katotohanan alam mo. Pero pag alam mo ang salita ng Diyos, He will set you free. Pabalik-balik ang doubt. Pabalik-balik ang tawag doon, yung worriness. But you have the Word of God. And now, it's time to activate it. It's time to act on it, please. Huwag puro lang confess ng confess. Huwag puro post lang ng post sa Facebook. Patunayan mo naman. Live by faith. Ipagtanggol mo si Lord. To be honest, aayusin niya yung buhay mo. Piliin mo si Lord. To be honest, aayusin niya yung buhay mo. It's a matter of faith. At kung hindi mo na alam ang gagawin, meron kang Diyos, meron kang pananampalataya na pwede mong sabihin, Lord, I need you. Tignan mo, ang daming pagod, wala pang ginagawa. Why? Because we are not living by faith. We live by sight. Nakikita pa lang natin, pagod na tayo, tama? Ayoko na yan. Parang nakakapagod yan. Hindi pa ako galit, Ini-enjoy ko lang yung salita ng Diyos. Number 4, renewing your mind. Pakisabi sa sarili mo, I have mind, but I don't have Christ. Tama. Meron tayong mind, pero hindi naman occupied, hindi naman control ni Lord. Na dapat I have mind of Christ. Hindi ko sinabing parang Diyos ka mag-isip, kundi ang iisipin mo kung ano yung sinasabi ni Kristo. Pag sinabi niyang pagpapalain ka niya, and then wait for it. Act on it. While waiting, serve the Lord. While you're in studying, study first. Pag-aral ka mabuti. Hindi ako against sa mga relationship. Pero kung nasisira ang relasyon mo sa Panginoon, yun ang medyo red flag ba tawag doon? Red flag, right? To be honest, what matters most in the last days is your relationship to God. To be honest. Ito i-real talk ko po kayo, kung wala kang relasyon sa Diyos, kahit anong uring relasyon meron ka sa mundo, hindi ka masasatisfy. Stressful yan. Away dito, gastos dito. 3 years, 10 years kayo, maghihiwalay. Hindi ko kino-confess. Pero pag hindi galing sa Lord, aalisin ni Lord sa'yo. Kaya mas magandang piliin mo yung galing sa Lord. Aga sayang sa kwarta. Aga sayang sa iyak. Hindi sayang lahat ng sakripisyo mo. At kahit parang pilit kayong pinaghihiwalay ng mundo, pero galing sa Lord yan, ang Lord ang magtatanggol dyan. Ang Lord ang aayos dyan. Trust God. He never fail. He never. Wala akong nakita sa salita niya na nagkamali siya. Oops, wait. Nagkamali ako. I-resin natin. Walang ganun. Hindi siya nagkamali sa'yo. Yung itsurang yan, hindi siya nagkamali dyan. Perfect yan para sa Lord. Ang ibang tao, tingin sa'yo hindi perfect, rejected ka. Sa Lord, you are perfect. You are accepted. That's why, ang sarap mag-meditate ng salita ng Lord. Renewing our minds. This is what we are. This is so that we have to prove what is good, accepted,
acceptable and the perfect will of God. In Romans 12:2, we have to put away the voices that are not good. Ano ba yung not good voices? Sarili mo. Condemnation. Reasoning of the word. And ano pa? Yung mga sinasabi, minsan yung katabi mo, mali sinasabi niya. No? Dito ka na naman. Diba? Kamputi ka lalaman. Diba? Unta lalam, susulong mo. Huwag mong pakinggan yon. Huwag ka nga dito. Lumipat ka ng ibang upuan. Gusto ko kasing mapakinggan ng Lord. Gusto ko masolo ang Lord. You come to church to talk to God. Para masolo ang Panginoon. Alam nyo, sometimes, yes, mahirap talagang sumunod sa Lord. Pero pag hindi mo sinubukan, hindi mo mararanasan ng Lord eh. Try it. Just try it. Kung hindi mo kaya, din sabihin mo sa Lord, Lord, I have your word. I believe in you, but how can I act on it? Paano ko ito ikikilos? Dinhayaan mo ang Lord na bigyan ka ng wisdom. Ang Lord, pag tinanong mo siya, hindi ka niya hayaang lutang. Hindi ka niya hayaang walang nakuha sa kanya. Ganon si Lord. Ganon kabuti ang Panginoon. We have to put away the voice that are not good, acceptable, and not the perfect will of God. Instead, we meditate and obey God's word. Meditate. Alam mo, ang meditation ay hindi ito yung parang binasa mo lang, kundi pinag-iisipan mo kung tama ba ito o mali. Tama ba ito? Makakalugod ba ito sa Lord? Maapektuhan ko ba ang buhay ng ibang tao? Makakatulong ba ito sa sarili ko? Lalago ba ako dito? Ganon ang meditation. Pag yes, then go. Do it. Alisin mo yung hiya. Alisin mo yung pagkakamali. Normal sa taong nagkamali, pero hindi normal sa taong hindi lumago after pagkakamali. Ito makinig kayo mabuti. Pag hindi mo sinubukan, hindi mo mararanasan. Ang dami kong pagkakamali, pero hindi tinignan ng Lord sa buhay ko. Marami akong pagkakamali na hindi alam ng tao, pero alam ng Lord. Pero hindi sinabi sa akin ng Lord. Why? Kasi hindi after si Lord sa pagkakamali mo. After si Lord sa pagbangon mo. Pag nagkamali ka, sasabihin mo, Lord, I need you. Then, God will go there. Anak, nandito ako. Tutulungan kita. Please, huwag kang mabuhay na wala si Lord. Ang pangit ng buhay pag wala si Lord. Maganda man ang sitwasyon ng buhay, always acknowledge God, Lord, masaya ako ngayon. In love ako ngayon, Lord. Thank you, Lord, without you, Lord, hindi ko ito mararanasan. Huwag lang puro pag kailangan mo si Lord sa kakatatawag. Kailangan mo siya every time. Kahit masaya ka, kailangan mo si Lord. You need to tell God na, Lord, thank you, I need you. The advantage of the voice of truth, it sets us free by being slave to any other voice that does not speak truth. Alam niyo, ang paniniwala sa salita ng Diyos, nagbibigay ito ng kalayaan sa utak natin. Alam niyo kung bakit kayo stress? Walang salita ng Diyos sa isip niyo. Students, kamukha niyo na yung teacher niyo. To be honest, mukha na kayong blackboard, green board. Mukha na kayong presentation. Tignan nyo, umiikot ang buhay nyo sa lesson, sa research, sa classmate mo, sa makeup, sa milk tea, kung ano-ano lang umiikot. Pero tignan nyo, ang wala salita ng Diyos. Walang balance. Walang healthy sa mind. Pag mayroong salita ng Diyos sa utak mo, kahit hindi mo naintindihan minsan ang salita ng Diyos, mayroong peace. Alawan at a peace. Hindi ka madaling malutang. Hindi ka madaling, ang tawag doon, ma-absent-minded. Kundi the Word of God operates wisdom in your mind. Kaya sabi ko nga, sa mga nagbabasa ng salita ng Diyos, 2 minutes, makakatapos ko kayo ng 3 chapters. 5 minutes, makakatapos kayo ng 5 chapters, to be honest. Pag walang distraction, naku, yung 1 oras mo, makakatapos ka ng 20 chapters. Tapos sasabihin natin, busy tayo? No, hindi tayo busy. Nakaka 5 hours nga tayo sa cellphone Nakaka 3 hours nga tayo sa ML. Diba? Nakaka 4 hours nga tayo sa kung ano-anong ginagawa natin. Pero in reading the Word of God, hindi mo man lang mabigyan ng Lord ng 5 minutes. At yung 5 minutes na yon, maraming magagawa sa buhay mo. It helps your mental. Daming depressed, ang daming stress, ang daming may anxiety. Why?
walang Word of God sa kanilang utak. Try it. Makisabay ka. Ito, hindi naman tayo yung, ang tawag dito, yung nagpo-post tayo ng done reading doon sa group chat natin. Hindi ito kompetensya. Hindi ito yung padamihan ng binasa. At kung saan ka man na-stop, tuloy mo ulit. Walang mali doon. Hindi ka kinokondem ng Lord. Hindi ka rin kinokondem ng mga tao. Wala silang pakialam kung gagawin mo yung tama. Ang pakialaman mo is yung ginagawa mo para sa Lord. 2 chapter a day. Kayang-kaya nyo yan. Pag break time, kayang-kaya nyo yan. Pag nasa school kayo, dapat may Bible nga kayo eh. O kaya may cellphone naman kayo, dapat merong Bible na naka-install dyan. Ang daming paraan para makilala ang Lord. Gawa naman tayo ng paraan para sa Kanya. It leads us to have confidence in the Lord and not to depend in our lives. Living in truth teach us how to live according to God's want. The voice of truth is found in the Word of God. So the Word of God is where we hear the voice of God. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nangungusap sa iyo ang Diyos. Hindi mo nakikita ang Diyos, promise. Hindi ko rin nakikita ang Diyos, pero naniniwala ako na mayroong Diyos na nangungusap sa akin while I'm reading His Word. The spirit of guilt and fear is lifted every time we allow the voice of truth to lead us. Kung ayaw mong pamahayan ka ng guilt at fear, then listen to the voice of God and obey the Word of God. When we yield to the voice of truth, our path are made straight. God will teach you how to walk according to His Word, at yung walk mo na yon, yung path na pupuntahan mo is patungo sa success. Success is not based on how big your house it is. Success is not how many your vehicle, sasakyan. Success is not hindi sa dami ng, ang tawag doon? Yung nakasabi sa bahay ng mga achievement, yung engineer, doctor, ang tawag na doon? Ang nasa isip ko, lapida. Ang tawag doon? Basta yung may mga nakasabi na engineer siya, doctor siya, ha? Basta yun na yun, alam yun na yun. Hindi nakadepende ang success doon. Kasi hindi mo madadala sa impyerno yun pag napunta ka ng impyerno. At hindi mo rin madadala sa langit yun. Ang madadala mo is yung relasyon mo sa Diyos. Yun ang nag-create ng success sa buhay. Your relationship to God. When we yield to the voice of truth, our paths are made straight. As the voice, truth becomes the dominant voice in our life, Christ can be glorified through the transformation of our life. Pag naniwala ka sa salita ng Diyos, yung pagbabago ng buhay mo ay maraming naapektuhan at maraming maniniwala kay Kristo. Grabe yun, no? Itignan ka na lang ng mga kabarangay mo dati, ukin mo na eh. Nang bago lararaya. Sige pa, baka 1 month, umpoy lalamot iraraya. Alam mo bang inaabangan ka rin na bumalik ka sa dati? Papayag ka ba? Nauutang ka ulit ng alak sa tindahan? Papayag ka ba na makita ka ulit nila sa kalsada na gumaganong-ganon ka ng, Pag binago ka na ng Panginoon, pinalaya ka na ng Panginoon, huwag mo nang balikan yon. Hello? Analyze it. Ano bang meron sa buhay ko noon na meron ako ngayon? Anong mas maganda? Yung noon o ngayon? Merong maganda noon, pero yung noong wala kang Lord, wala kang Jesus, yun ang pangit na noon. Pero yung ngayon, kahit pangit, kasi maraming pagsubok sa buhay, pero meron kang kinakapitang Diyos, maganda pa rin eh. You can smile. You can say, thank you, Lord. You can say, Lord, thank you. Kahit maraming pagsubok, but I trust you, God. I know you, Jesus. Final word. God is good and does not leave us unequipped, but He equipped us through His word. And 2 Timothy 3:16-17 says, all scriptures breathed out by God and profitable for teaching. Huwag kayong magtaka kung ang salita ng Diyos ay tuturuan ka mamuhay. Reproof,
itama ka, i-correct ka sa mga pagkakamali mo, for training in righteousness, at i-pruning ka. Mahirap mamuhay sa tama kasi nasanay tayong mamuhay sa mali. Hello? May kausap pa ba ako? Mahirap mamuhay sa tama. Bakit? Nasanay tayo sa mamuhay ng mali noon. Ako rin naman. Yung first Christian ko, journey ko, roller coaster ako. Hindi ko alam kung aatin ako o hindi. Galing ako sa mga bisyo eh. Hindi ko alam kung paano ko bibitawan ito, Lord. But I allow God. I allow Jesus. At I came into my realization na ang bote, walang utak. Ang sigarilyo, walang utak. Pero bakit niya ako napokontrol? At doon ako nagising. Doon ako nagkaroon ng perspective. O nga no, na dapat ako yung nasusunod. Ako yung magdi-decide. And then I surrender my life to God. At yung surrender na yun, hindi ko sinabing perfect na agad. Hanggang ngayon, binabago tayo ng Lord araw-araw. Inaayos niya tayo araw-araw. Kaya kailangan natin si Lord araw-araw. Kahit na gaano pa kahusay ang isang tao, meron at merong kahinaan yan. At kailangan niya si Lord. Amen? Sabi niya dito, the Holy Spirit, who is our great teacher, and also through our brothers and sisters in Christ, who are there to remind us of God's voice and point us to Christ. Church, I'm not against na, ang tawag dito, and hindi rin ako after sa pagdami ng church, ng member. Kasi aanhin ko yung dami ng membro ko kung membro ng Lord kung hindi naman tayo natututo sa salita ng Diyos. I'm still failure. Pag ako ang pastor, na after lang ako sa pagdami, tapos hindi kayo natututo, tumayo, manindigan sa salita ng Diyos, para sa akin, failure ako na pastor. To be honest. Mas gusto ko yung, eto tayo, pero alam niyo ang salita ng Diyos, naninindigan kayo sa salita ng Diyos, naniniwala kayo sa Diyos, at alam niyo ang salita ng Diyos, mahal niyo ang salita ng Diyos. Mas maganda po yun. Mas magaan sa pakiramdam. The voice of truth, I'm not after sa pagdami kasi bunga na po yun ng pagsunod natin sa Lord, yung pagpaparami niya sa atin. The voice of truth speaks of life and redeem us from eternal death and carries us through trials and tribulation. It teaches us to pray, seek, and to glory and boast in the Lord. To be honest, wala ka namang may pagmamalaki kung wala si Lord sa buhay mo. Kahit wala ka pang Lord, lahat ng meron ka, buhay na meron ka, galing sa Lord yan. Wala kang binili dyan. Wala kang nirerentahan dyan. At wala kang pinaghirapan dyan. Sa Lord galing yan. Would you please stand up in your faith? Lahat po tayo tumayo. You live by faith, not by sight. Sabi sa conclusion, many voices will come. Tama. Naririnig mo ang boses ni pastor. Naririnig mo ang boses ng katabi mo. Naririnig mo ang boses mo, yung doubts, your minds, yung past. Minsan, ang pinaka naririnig mo yung past. Tama? Kaya nang bumalik dyan. Kakamali ka rin. Huwag ka nang pumunta dyan. Hindi ka kailangan dyan. Nagkamali ka noon, mauulit mo rin to. I experienced that. Palagi. It reminds me kung sino ako noon. Pero you know what? Nire-remind ko rin ang sarili ko kung sino na ako ngayon. Anak ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos, at hindi ako pababayaan ng Diyos. It's a matter of faith. It's a matter of faith. Listen carefully. Tingin sa akin. Lahat tayo magkakamali. Pero hindi magkakamali ang Diyos. Lahat tayo magkakamali, pero hindi magkakamali ang Diyos. Pag sinabi kong hindi magkakamali ang Lord, hindi siya nagkamali ng sinabing mahal ka niya noon at hanggang ngayon. At may tiwala siya noon at hanggang ngayon may tiwala pa rin siya. We destroy every voices today and we allow the voice of God only. Pwede ba yon? Alam ko maraming distraction sa atin.
maraming past na nagre-remind sa atin. But in the name of Jesus, all that voices will cast out, will destroy, and only the voice of truth will operate. Pwede ba yun? Pwede bang alisin natin pag merong nag-remind sa'yo na ito ka, no. I destroy you. I will not allow you. I allow the voice of God. Jesus loves you. Many voices will come, but there is only one voice that overcomes and that stands forever. And this is the voice of truth. The voice of truth will stand for you forever. Ipagtatanggol ka ng Panginoon at ng salita ng Diyos. Hello? Lahat po tayo may pananampalataya. Walang hindi. Lahat. Meron ka. Kahit sino ka man, meron kang faith. Now, would you allow God to operate in your faith today? Pwede bang i-allow mo ang Lord na mag-operate sa faith mo ngayon? Kung ano yung napakinggan mo, kung ano yung na-receive mo, pwede bang hawakan mo yun ngayon? And Lord, ito yung na-receive ko, ito yung gagawin ko, ito yung paniniwalaan ko. Close your eyes, everybody.